under the rule of law and a regime of truth, justice, freedom, love, equality, peace, do ordain and promulgate this Constitution. So yun, medyo sa umpisa at saka sa dulo, giveaway kasi hindi po to nilikha lang ngayon or sinulat or hindi to chinat GPT or hindi to yung parang survey. Chat GPT o kaya index card. Kung hindi ito po yung preamble sa ating 1987 Philippine Constitution, di ba? Ibig sabihin po, ito po ang attempt na i-articulate kung anong Pilipinas ang gusto natin. Can I highlight for today? One, Go. the aid of Almighty God. So dun po sa inyo naman nagsasabing, wag nating isama ang usapin Diyos o ang batas ng Diyos sa batas ng tao o gobyerno. Hindi po mismong konstitusyon natin sinasabi in the aid of the Almighty God. I agree with you if you say na wag nating sabihin ang Diyos kampi kami sa amin or kampi sa inyo o kayo demonyo kami. Ganito. I agree with you kasi nga dapat we're on God's side. Hindi dapat nating claim na God is on our side, di ba? But yung salita ng Diyos ay importante. So that's number one. Number two, malinaw na malinaw dito. Rule of law, ibig sabihin po, hindi tao yung masusunod kung hindi batas. Di ba? At nakalagay din po dito, yung sinasabing regime of truth, justice, no? Eh paano yung si Bendalo, 'di ba? Sabi niya, sometimes we have to bend the law. So, ibig sabihin po, kailangan maghari ang katotohanan. So, let me go to a new word, cover. Cover. What does it mean to be covered or to have cover? Diba? So, sa libro, yung cover, yun yung ibabaw. Pero halimbawa, sa ating mga Kristiyano ulit, mga kapatid nating Muslim, Assalamualaikum, let me use the biblical principles and talk a little bit about what is close to my heart in what I've learned dun sa biblical principles. So halimbawa, sa mga Kristiyano, hindi po ang ating sariling gawa or hindi tayo worthy na ma-reconcile sa Panginoon. Pero paano yun? May utang tayo, may kasalanan tayo. We are covered. Pag wala na tayong iba or wala na yung Duterte, pwede. Kita nyo naman, no? Kita nyo, ilan ba sa inyo ang inaantok? May inaantok ba sa inyo dyan? Maliban sa mga troll, sasabihin niya, inaantok sila. Pero ako, di ba may mga nagsasalita kasi na parang yung mga sinasabi nila parang very deep yung mga terms nila, ang lalalim, na akala mo nag-aral sa Oxford, Harvard, pero nakakaantok eh. Kahit na yung boses nila live na live, pero nakakaantok. Bakit? Kasi yung sinasabi nila is not something that would cater to yung bang gusto nating marinig or malaman. Eh ito, kahit ganyan yung boses niya, a little bit of monotonous pero hindi ka antukin. Bakit? Kasi every bit or every word that comes out, something na very easy to digest very easy to absorb and understand. Hindi yung paligoy-ligoy, ang dami mong sinasabi, parang yung ang dami yung mga terms na hindi rin naman maintindihan, 'di ba? Like for example si PRRD, kaya nga si PRRD kuhang-kuha niya tayo 'Pag nagsalita si PRRD, lahat po all ears nakikinig. Kasi kuhang-kuha niya yung lengguwahe natin. Kuhang-kuha niya yung mga kiliti natin, kuhang-kuha niya yung pagiging yung bang 'pag nagsalita, lahat ng bitaw madaling ma-absorb. By the blood of Jesus. You are covered, di ba? So, pag sinabi kong halimbawa, George, in advance mo 3 months na... Yun nga 'di ba kay PRRD, parang ang napapahiya pa dito, yung mga speechwriter o yung script writers or speech writers. Kasi madalas sa mga engagement ni PRRD, hindi siya nagbabasa or hindi niya na binabasa. Kung minsan nga, for the sake na hindi na lang mapahiya yung nagtrabaho na gumawa ng speech, magbasa siya ng konti tapos yun na yung sarili niyang galing na sa kaibuturan ng kanyang puso. Na sweldo. Sir, sabi mo last time, pag nag-overtime ako ng etong habang SP ka, covered na yung utang ko. Di ba? Bayad na yon. So, napaka-importante po ng word na cover. Okay.
Having said that, ano po ang ibig sabihin pag sinabi natin na ngayon na recovered? Ibig sabihin, na-cover dati, nawala, nire-recover mo. Diba? So for example, during the time of President Aquino and the first half bago nung pandemic, President Duterte, napakaganda ng ating ekonomiya. Nagkaroon ng economic recovery. Diba? Na-recover. Nag-recover ang ating ekonomiya. But simula nung pandemic, nagka-problema, and then gumanda-ganda after the pandemic. Then, ayun, sunod-sunod. Recover ulit. Yung ating flood control scandal, actually, ano lang po yun. Yun siguro ang pinakamalaki. Pero napakadami pa na systematic corruption na hindi na pag-uusapan. Oo. And then, of course, nangyari Ano lang tumutok lang sa flood control pero lahat ata ng ahensya. Nakita nyo naman, di ba, si Dr. Lechon, di ba? Kinasuhan niya itong sila Ralph Recto at yung mga iba na nasa health or Department of Health. Kasi nga, lahat na ng ahensya ng gobyerno ay talamak na ng ginagawa na yan. Nagkataon lang talaga na, siyempre, di ba, body-body ni Marcos Jr. si Bunuan dati, lagi niyang magkasama. Ngayon kasi DepEd. So, doon na nakapag-concentrate. Pero in reality, lahat naman ng ahensya na yan, ginagawa nila na yan sa panahon ni Marcos. itong Ukraine-Russia conflict at tapos yung Middle East, nakakatapos lang pero we still feel the effects. So what I'm saying, again, our economy is suffering. We have to recover. Okay. So in terms of nation building, yung 13 po ngayon o yung majority led by Senator Lacson, Senator Soto, Senator Win Gatchalian, of course, as the Senate President, the two Senator Tulfos, Rafi, and Erwin, I will not take it away. They want to build a nation. Don't take it away from us. Yung amin pong grupo want to build a nation. So, good faith po tayo. Meron kayong vision of a nation you want to build. Meron kaming vision nung gusto natin i-build. Pero tanong ko, anong regime? Regime of truth and justice ba? Kasi kung regime of truth and justice, let me tell you, mga kababayan, there are two groups now. Those who want to uncover the truth and those who want to cover up the truth. Dalawa lang po ha, dalawa lang po. So pwedeng one who wants to uncover, di ba? One who wants to cover up. O, ulitin ko ha. One who wants to cover up, wants to uncover. O, so dalawa lang parati yan. Dalawa lang. Laban yan Kung ano man ang ating kulay, politika. Ang punto po, we have to meditate, we have to pray, we have to make a decision. Kaya nga break na riya Kung binigyan lang ng chance si Cayetano at hindi sinabotahe. Kasi tignan niyo yung binalita na naman nila ngayon Nakita ko sa bilyonaryo ata yun na ano yun, zero bill pass, mga ganun. Tapos 7 na interview at press con, mga ganun. Kumbaga pinapalabas nila na walang ginawang trabaho si SP Cayetano. Nakita niyo yun? Paano ka makapagtrabaho? Nila-lockdown nila yung Senado. Sinasabotahe, binabaril, inaatake ng hindi naman dapat makialam na ahensya ng gobyerno. Pero nakita ninyo, hindi man lang sinabi doon sa post nila na bilang SP. Bilang SP. Kasi kung bilang senador, marami naman siyang naipasa na batas, naipasa na bill at nagkaroon ng batas. So parang yung mga tao lang na nakita lang nila, magkakaroon sila ng judgment according to how it was presented only. Pero ang totoo, kung titignan nyo, hindi naman yun ang katotohanan. Bakit po? Mali-maleta ang reward kung ikaw ay para dun sa cover up. Pero napakalaki ng mga consequences. Kaso, bashing, tatanggalan ka ng kung ano-ano. Basta ipa-file lang ka ng cyber libel kapag ka ikaw ay for uncovering the truth. That's just the nature of things. Whether you talk about organized crime, whether you talk about slavery, whether you talk about all the injustices in the world.
Those who want to keep the injustice, those who want to cover up, usually have the resources. Kasi kumita sila doon. Tama. Di ba? Nandoon yung kayamanan ng mundong ito eh. But those who want to uncover the truth, to reveal the truth, di ba? To show the truth. So why is this important? Because, for example, we're an agricultural country, di ba? Gusto natin hindi lang to produce Biruin ninyo doon pa lang sa pagpipigil sa mga rallyista. Hindi po biro din ang mga presyo ng mga barbed wire na pinaglalagay nila dyan. Yung mga dinadownload nila ng mga kapulisan. Yung mga gamit nila magmula sa sasakyan, gasolina, yung mga kinakain nila. Yan po ay hindi po biro. Kaya tama si SP, si Cayetano, na kumbaga sila na gustong mag-cover up, may mga resources sila. Gamit-gamit yung pera natin. Kung gustong mag-uncover, nakita nyo, sinara yung Senado. So, paano sila magkaparoon ng sariling hearing nila? Yun ang difference nun. our own food. We're an archipelago, pero nag-i-import tayo ng isda. Nakakakain tayo, pero magsasaka natin, hindi nakakakain. Mga anak nila ayaw na po maging magsasaka kasi walang pera sa pagiging farmer. And there are a lot of good programs, di ba? But habang ninanakaw lahat ng pera, habang mali-maleta ang pera, habang ang hindi lang naman flood control, di ba? Pati yung irrigation, ninakaw din yun. Ilan regimes ang dumaan, pati fertilizer, di ba? Tubig ang binigay nung before sa ating mga farmers. So what I'm saying there is that in any home, in any building, in any nation, foundations are important. So kapag ka ikaw ay gumawa ng isang bansa, ang pundasyon niya ay sa buhangin, gigiba yun. Gigiba po yun. Kasi hindi tama ang pundasyon. So kailangan ang pundasyon natin katotohanan. So Kaya nga, di ba, Maletagang. Ganda ng pangalan mo, Maletagang ah. Ngayong 13 na sila, nawala bigla ang threat sa Senado. Magaling ang script ng administrasyon. Samantalang, so ibig sabihin, kasi nakita nyo naman, look at the difference. Nung nakuha ni Cayetano yung presidency, hindi nila pinatahimik yung majority. Naging minority sila, hindi nila pinatahimik yung majority. Hindi mo sila makita ng respeto at pagtanggap doon o kaya yung pag-move on nila. So ngayon, nung nakuha naman nila, yung 13 nila, nakita nyo naman ang response nila. Nag-concede itong si Kuya Alan. Yung iba naman, nag-congratulate sila at sabi nila mag-move on, magtrabaho na tayo. So matiwasay. Matiwasay na tuloy-tuloy ang trabaho ng Senado. So ngayon, ang tanong, sino ang nanggugulo? Sino ang troublemaker in that sense? Ibig sabihin, nasa other party yan kung paano nila tanggapin at willing makipagtrabaho. Nung sila, hindi sila willing makipagtrabaho, may pa-walkout pa silang nalalaman. respond Diba? lang Nung binalikan sila, nung sila naman, sila Cayetano naman ang boycott, anong sabi nila? Kailangan natin magtrabaho. Diba ang galing, sobrang galing talaga ng estilo nilang pamamaraan nila. ako ng konti, sabi ni Senator Lacson, sayang ang pera. Nung si Alan Cayetano ang Senate President, 700 million ang nagastos. Sabi ko, saan kaya galing yon? Tapos, sabi ko, total, magaling mag-divide. Sila Senator Lacson, very divisive. Dinivide ko. Kasi ang ginamit niya, 28 days daw ako naging Senate President. So, tingnan niyo po multiply muna, multiply. Multiply mo ang 25 million na sinabi ni Senator Win na gastos ng Senate a day, i-multiply mo yon sa 28 days and, baliktarin mo naman, division. 700 divided by 28 days is 25 million. Yun din naman ang ginawa ni Senator Win. Tinignan niya lang yung budget ng Senado, tapos dinivide niya, nakuha yung 25 million a day. So nasaan yung intellectual dishonesty? Nasaan ang pagtatago ng katotohanan? Simple lang po. Kahit sino po ang Senate President, 25 million a day ang gastos ng Senado kung ganun kasimple ang computation mo. Meaning, yung budget ng buong Senado divided by the number of calendar days. Di ba?
So, may nabasa po ako, sorry, nakalimutan ko kung sino mismo nagsabi. Sabi niya, statistics is like a bikini. Ulitin ko statistics is like a Nadamay pa yung bikini. bikini, Why? What it shows is very revealing, but what it hides is essential. So makikita nyo po, ni-reveal niya, parang pang-intriga, di ba? Kasi magaling naman talaga sila mang-intriga eh. Nagte-take turns lang naman po. Si Raffy Tulfo, si Erwin Tulfo, si Senator Ping Lacson. Tapos yung iba sa grupo nila, yung tag team lang yun. Para, kayo naman mag-inis kay Parang wrestling yun kayo naman magkalat ng hindi totoo. Kayo naman magkalat ng ganito. Palabasin natin ang gulo-gulo, di ba? Again, ano yung intent? Para hindi malaman ang buong katotohanan tungkol sa korupsyon sa ating bansa. But let's be Grabe yung pamimake news nila, no? 700 million, samantalang sila naman yung gumagamit ng resources ng bayan. intellectually honest. Whoever Babalik ka rin. SP nun, ganun din ang gastos. Question. Pero bakit sila one day may napasa? I challenge all the congressmen and senators. 1998 pa lang, congressman na po ako. Naging konsyal po ako, for a short while po, vice mayor. Naging member po ako ng House of Representatives. 4 na term po, 4 na term. Pangatlong term ko na po to bilang Tapos may bagong dumating na kakasenador lang sasabihin, sometimes we have to bend the law. Ganyan, no? I was privileged, no? God honored me by allowing me to be speaker and then for Senate President kahit maikse. I challenge lahat ng congressman, senador. Prove me wrong. Sa huling 3 araw, yung Monday to Wednesday, kapag kayan po ay session, diyan po ang ratsadahan. Kasi lahat ng pang second reading, i-second reading na natin. Lahat ng pang third reading, i-third reading na natin. Lahat ng, halimbawa, 7 ang nakapila sa Senate or 20 nakapila sa House sa interpellation. Kakausapin na ng majority leader yon or mag-uusap majority minority leader. Pare, isa na lang magtanong, pasa na natin to. Yun po talaga ang ano doon. But what did the group of Senator Win and Senator Lacson do? Since May 11 po, hanggang yesterday, Intriga. hindi po sila naglagay ng mga miyembro ng committee nila as minority. Sila po ang ayaw magtrabaho. Kaya nga eh. Hindi po sila naglagay ng mga miyembro para hindi mag-function yung mga committee. Yun. Ibig sabihin sila yung ayaw makipag-cooperate. Question. Paano po yung mga ready na for BICAM na ipapasa? Yung po ay inauthorize namin. Tatandaan nyo po, May 13, yung pong inatake ang Senado, yung pong sa NBI na sinasabi lang ngayon na halatang halata na ngayon ay part ng kanilang plano na sa aming binibintang. Alam nyo po ba na the next day po ay meron pong BICAM tungkol sa voucher system sa DepEd. Yun po ay nakakasana sa House of Representatives. Nag-confirm ako, tinawagan ko mismo si Speaker D na pupunta po ako doon. Tapos nagkagulo. Kinancel nila po yun. Sila naman pala. Nagkakamali si Senator Bam Aquino ang chairman nun. Ba't ngayon mo lang sinasabi? Hindi namin alam yan, magpapatuloy nun. Meron, napakarami pong hearing. Yung hearing si Senator Pia tinuloy. Yung kay Senator Pangilinan, nagtanong naman siya sa floor, pero sunod-sunod na batiko sa iba't ibang mga pahayagan at online, kawawa pa-press ko con. yung farmers, dumating po sa Senate, tapos pagkatapos hindi pinakinggan. Kawawa po talaga kasi nagamit sila. Kasi pwedeng ituloy ang hearing. Hindi nila tinuloy. So yung sinasabi po nilang hindi nagtrabaho, waling-waling po yun. No? Sila po yun. Walang katotohanan, panay kasinungalingan. No? And that's why yesterday po, ang main na inuna nila ay isang bill na maganda, na gusto natin lahat, na walang ano. Ang joke nga namin, naalala nyo yung 1990s, yung pagtinanong ng bata na, anak, parang wala kang ambisyon. What's your plans? At sasabihin ng anak, ang plans ko, mami, may sampagita, may gumamela, may orchids. Kasi plants pala yon, hindi plans. Plants pala? Kaya pala nagtaka ko may S. Plans pala. So nung tinanong yung majority, what's your plans for the special session? Waling-waling pala, di ba? So, huwag na tayo maglokohan. Kaya tuloy sila, hindi sila hindi sila pumirma. Session resumed. Thank you, Mr. President. Mr. President, I know we were waiting for the Si Cayetano at Padilla, hindi pumirma. IX BICAM
but we have some information from the chairperson. May we recognize our distinguished colleague from Palawan, the Republic of the Philippines, Senator Erwin Tulfo. We recognize the gentleman from Palawan. Na yung AIX bill, yung Assistance for Individual in Crisis Situation, na dapat po sana ay ma-ratify natin ngayong hapon, Oh, ay hindi po muna matutuloy. bakit? Ang sa kadahilanan po na ayaw pong pumirma Ah. Tingnan mo, ang galing talaga nilang ng mag-ano. ating counterpart sa mababang kapulungan. Dahil po sa ilang probisyon at tila hindi po sila natutuwa doon po sa kasama sa probisyon na yon ng AIX, ang anti-EPAL section. Ibig sabihin po na dapat ang pagbibigay ng AIX o ayuda ay wala ng kasamang politiko o siya mismo ang Galing no? Galing talaga nilang baliktarin. Samantalang sila nga yung epal masyado dyan eh. Oh, tapos ngayon sila yung hindi nagtrabaho since May 11. Tapos sasabihin nila ngayon, kumbaga sasabihin nila, oh, hindi na matutuloy unfortunately. Kumbaga gusto nilang galitin yung mga tao. Bakit naman kasi hindi sila pipirma? Eh tuloy hindi matuloy. Diyan sila mabilis, diyan sila magaling. Pero pag sila, babalik ta rin nila yung supposed to be na dapat sila yun. Talino talaga nila. Yung kahapon, kasi may 13 na kayo, Nakakabilib. at gusto nyong palitan ang Senate President kasi gusto nyo tuloy-tuloy na yung impeachment at ang gusto nyo, grupo nyo ang magdikta ng tempo through the presiding officer. That's been very clear to us from the start, di ba? Nung February pa, nung ipepwesto natin si Senator Loren Legarda bilang Senate President, yun na sinabi, hindi sila papayag dahil impeachment ang importante. Pero number 2 lang pala yung impeachment. Ang number 1, yung cover-up dito po sa flood control at napakarami pang iba. Charter Kaya change. ang message ko kay Senator Lacson, simple lang. Gusto mo, tumahimik muna ako, meditate, pray, ikaw din. Pero, Senator Lacson, napakahaba ng iyong career. Nakilala ka bilang nag-expose, nakilala ka na sinusundan mo yung Oh, sinayang niya lang. ebidensya. Tinira niya. Of course, there have been many issues also regarding you, your family, pero yung businesses nyo. Pero, sinantabi ng Pilipino yon kasi magaling ka mag-imbestiga eh. Pero ngayon, bakit? Panay comment mo na lang sa mga witnesses pero ayaw mong humarap sila sa committee. Kaya nga. So, ako hindi ko sinasabi na lahat ng witnesses na to, former Marines, mga bodyguards, mga former military, Di ba nung siya yung sa kanyang during stint niya as chief of police, at saka nung naging senador siya, talaga yun naman talaga ang naging trademark niya eh. Magaling mag-imbestiga. Yung tanong-sagot, tapos bawat mali sa per word, makikita niya yan eh. Yung mga witnesses tatanungin niya. Pero magtaka ka ngayon, yung mga witnesses na lumalabas ngayon, pinipili niya kung sino yung dapat niyang ilabas, pinipili niya yung anong dapat itanong. Tapos, ito, nakita natin na may mga nagko-corroborate na mga marami ang mga ayaw naman niyang ipasok. Sa halip, ang ginagawa niya, sinisira yung mga karakter ng mga taong yun. So, nasaan na yun yung dating Lacson? Nawala na. Saan ka nakakita? Nagbanggit siya. Meron daw nagsabing congressman sa kanya na 67 contractors. Tapos nung naging Blue Ribbon Chairman Committee siya, Blue Ribbon Committee Chairman siya, biglang niyang sasabihin, ay, hindi ko na pinurso yun. Kasi sabi lang naman yun. Mismong congressman ang nagsabi. active military yung iba ha, na naging security. Hindi lang ni former congressman and head of the Appropriations Committee ng House na si Saldico. Marami pa po dyan. Kasi alam naman po natin na parating may security naman po ang ating mga congressman, senador at mga sekretary. Di ba? Alam naman po natin yon. Alam natin hindi sila pipit bingi. So anong mawawala na may hearing na fair at pakinggan? Pero in the meantime, inuubos kami. Di ba? Kaya ang susunod daw, si Senator Marcoleta. Di ba? So I will, and then si Senator Bongo. So, I wanna honor Senator Bongo, Senator Bato, Senator Marcoleta, Senator Jinggoy. Bakit? Hindi nga ganito kasi yan eh. Kung kaya nilang mapatunayan
na hindi naging bodyguard o naging tauhan ni Zaldico at Martin Romualdez yun, pwede pa tayo maniwala. Pero hanggat legit na sila ay naging tauhan, tagadala ng mali-maleta, hindi imposible na talagang nangyari ngayon. Kasi nung una, 'di ba, mag-isa lang ni Gutesa lumabas. Oh, ang ginawa nila, hindi naman naging tauhan 'yan ni ano. O okay lang 'yun. Medyo nakakalusot sila dun kasi mag-isa niya nung lumabas yung mga ang dami-dami nila, 18 tapos meron pang bago ngayon. O pasinungalingan nila na hindi nagtrabaho yung mga 'yan sa mga 2 taong na ito. Kasi kung nagtrabaho sila, 'di ba, ang pinaka-immediate na tatanungin mo sa isang suspect ay yung mga taong malapit sa kanya o yung mga taong nagtrabaho sa kanya. Walang ibang credible witness kundi yung mga malapit, nagtrabaho, mga staff. Yun na naman magsasabi ng ano dyan ng mga account kung ano ba talaga nangyari. Nung before May 11 po, nung nag-usap-usap kami, in fact, nagkita kami May 10 At bago ko mapagharap-harap po ang 12, wala po si Senator Bato noon, nagsabi na po kaming lahat na dadaan tayo sa pagsubok na to at may magsabi na lang pag hindi na kaya. Pero napakarami nagsabi noon, kulong na kung kulong, harapin na natin kung ano to, etc. O walang hiwalayan tayo, grupo tayo. So I'd like to honor those who are in the front line. I'd like to honor those who held out, di ba? But ang problema kasi, nagbago yung laban From just having a platform sa Senate para para fair yung ating impeachment, para makapag-focus tayo sa economic crisis, at para lumabas ang katotohanan, nakita na namin kung gaano kalaki ang skandalo at yung corruption na to Ongoing to Yung sasabihin nila na wala nang nakawan ngayon, tell that to the Marines. Nagbabago lang. So, Tell that to the 18 Marines. I don't want to take up much of your time today, and I don't want to answer each of the issues in a way that will effectively conflict or confuse us, di ba? So, kung sinagot ng Panginoon Jesucristo yung mga apostles isa-isa, o ikaw, anong pagkain ang inisip mo? O ikaw, saan matutulog? O ikaw, di ba? Kasi they were not all able, may naglilimp din, di ba? So, ang concern niya, merong bang mule or donkey o kabayo na pwedeng sakyan? Those are all valid. Di ba? Kung sasabihin ngayon ng iba, kay Tano, tumahimik ka, gutom na kami, kain muna. Those are valid. And we should discuss that. Pero anong una? What's the priority? No? So, don't get mistaken. I'm talking about the principle. I'm not comparing. Babaluktutin na naman ng iba. Sasabihin, compare natin ang struggle. God is God. And we have to pray that we're on God's side. But there are principles He teaches us. So, di ba ano sabi ko sa inyo kanina? Nation building. At saan natin uumpisahan yung nation building? Sa pundasyon. Rule of law. Diba? Regime of justice and truth. Kung walang justice and truth, yung binibuild po natin, para natin nilagyan ng anay, para natin nilagyan na payat na bakal, para nilagyan natin ng bakal yan na may kalawang na. Gigiba at gigiba din po yan. So, ang tinitingnan pa lang po natin, 24-25 budget. Yung 26 budget, may nagsasabi ba na napaka-inosente yan? Wala ring mga sinaksak dyan? Hindi, ang tanong natin sa 26 na budget, ang tanong, may natira pa ba? Going back, 2023 budget, ang sabi po ng mga ex-Marines, 2022 pa lang, may deliveran na Tapos, hindi lang DPWH yan. Meron din yan po sa farm-to-market roads. Meron din daw sa school buildings. Meron silang binabanggit na noong 22, 23, BIR. So, napakarami po. Alam naman na po natin na may corruption. Again, don't get me wrong. What I'm looking at is the systematical rubbing blind our people in the last few years, no? There are two systemic na pagnanakaw, di ba? Yung sistema natin sa Pilipinas na may papel ka, kailangan may lagay, di ba? So, tatlong natin kailangan tignan. Yung una, yung day-to-day corruption, na parang walang mastermind yon. Yung wala kang plaka, hinuli ka, penging 1,000. Yung nahuli ka, walang driver license, penging 1,000. Magpa-file ka ng business permit, 20,000 lang dapat mo bayad, penging 5,000. Diba? So yun, corruption. we will deal with that, and we're dealing with that, and citizens are dealing with that, churches are dealing with that, business groups are dealing with that. Pangalawa, yung systemic, yung
Sama-sama, sir. meron na sa Pilipinas, yan ang kalakaran. So we have to deal with that through values, through systems. But I'm talking about the systematic and continuing rubbing us blind now and using the last bastion, Ngayon, very massive eh. Massive tapos harap-harapan. which is the Senate. Not only to be the rubber stamp, but to be their mouthpiece para maraming issue para hindi tayo tumutok dito. So that's the sad thing, that there is an economic crisis. Naghihirap ang ating mga kababayan. So kailangan natin isabay yun, pero hindi natin pwedeng ilihis ang usapan. So in behalf of the senators I represent, in behalf of the people praying for us, in behalf of students, farmers, healthcare workers, OFWs, seafarers, na sinasabing, boss, may pag-asa pa ba ang Pilipinas? Wala boss, na. boss, hindi kami nawawala ng pag-asa. Huwag niyo kaming bossin, kayo boss namin. Ilan politiko na ang dumaan na kayo boss? You do not cover up from your boss. You tell the boss the truth. If you tell your boss lies, he will fire you and even put you in jail. Kaya Diba? nga eh. Pero ngayon po hindi. So may dalawang boss. Boss ng cover up at saka yung boss ng Uncover. gustong mag-uncover. Please meditate on that. Handa po tayo. So dati ang capacity po natin bilang Senate President at mga kasama ko bilang mga chairman ng mga committees, gagamitin natin as a platform yon for the truth. Hindi para usigin or i-persecute ang kahit sino. Iba ang prosecute, iba yung persecute. Hindi po. We were going to use that platform. O nakita natin in how, in less than 40 days, kung paano inuga ang mga pundasyon ng Senado at inuga ang pundasyon ng ating mga institusyon at paano pinunit ang konstitusyon para lang matuloy yung cover-up. Now, we will have other platforms, other venues. And one of this venue is Facebook. So, ito lang ang tanong ko Facebook, ayan na. sa mga pamilya ko sa Facebook. Bakit si Senator Lacson at yung Senator Raffy Tulfo, Senator Erwin Tulfo, na gumagamit din naman sila ng Facebook, na tignan nyo nga sa Senate, bawat salita, tumingin lang ng ganun, gumanon, may sumusunod din, Kaya nga eh. may sumusunod sa kanila eh, di ba? O May soundbite na, may mga thumbnails na. tapos, makikita mo, pati kay Senator Lacson, yung angal ni Senator Marcoleta, pati sa CA, kahit anong committee, ini-edit, pinapaganda yung itsura, di ba? Yung sa NBI, hindi ko alam totoo. Tapos kay Marcoleta, kaya nagtampo tuloy kasi ang daming lagi siyang tinatanong, wala naman daw nilalabas. Yun yung talagang nag-ayos na nung hearing. Or everyone is aware that it's not only mainstream, meron din social media. Ba't kayo galit na galit pag nag-Facebook ako? Ang hilig nyo rin mag-Facebook. Kaya nga. So sasabihin nyo, hindi, kasi mas maraming nanonood kay Alan Cayetano kasi nagsasabi ako ng totoo. Yun. Yun yung pinaka-main point doon. Magsabi ka ng totoo, magugustuhan ka ng tao, ifa-follow ka ng tao, susundan ka ng tao. Pero pag hindi ka nagsasabi ng totoo, ang gagawin mo is magko-close ka ng comment section. O, kagaya nito, compare natin kay Cayetano, tingnan natin. Open yung kanyang comment. Kung makikita ninyo, just 3 hours ago yung kanyang live. Grabe, 154,000 ang kanyang reaction. Kung makikita ninyo, 76,000 ang nag-heart, 71,000 ang nag-like, 3,700 ang nag-heart. Tingnan natin, may nagalit na 88 na mokong. May nalungkot na 60. May na 46. May tumawa na 2001 na mga tanga. Pero pagpunta natin itong kay, halimbawa itong kay, nawala yung kay Erwin Tingnan natin puntahan natin dito kay Erwin. Kay Erwin, anong ginawa nila? Dahil takot sila sa mga comments, sa mga bashing. Wala na tingnan ninyo Walang comment section at kung tignan ninyo ang kanyang pinost yesterday ito, tingnan natin, ang daming tumawa sa kanyang pinagsasabi. 2,300. Ang nag-heart lang at nag-like, 1,500. Tignan natin yung mga iba. Ito, 38,000 May post siya ng 38 kahapon. Tingnan natin. Biruin mo, ang nag-like lang, ang may gusto lang sa kanyang post, 1,800. Ang tumawa sa kanyang post, 37,000. Ilan yung nag-like? Ay,
41,000 in total, 41,000. So 37,000 doon ang tumatawa. Tapos ang galit 1,400. Ang nag-like lang sa kanya ay 1,800. So ano implication no? Ibig sabihin nun, marami ang galit sa'yo, marami ang ayaw sa'yo. Pagpuntahan naman natin si Tulfo na biruin mo 22 million followers siya na. Ang kanyang post 9 hours ago, wala din siyang comment section. Bakit mo pinapatay? Bakit mo sinasara yung comment section mo? 'Di ba malaya tayo? Malaya, freedom of expression. Tingnan natin yung post niya. Tingnan natin, ba't unti na lang nagla-like? Hindi man umabot ng 10,000. Ito merong June 16. Meron siya, hindi, ito. Ayan. Tingnan nyo. 4,300 in total, 2,800 ang tumawa. 692 ang galit, 522 ang may gusto. So dyan pa lang, alam mo na ang ibig sabihin. Bakit? Bakit yan? Bakit yun? Hindi naman parating mas maraming nanonood sa akin. Bakit last year ba? Mas maraming nanonood sa iyo. Rafi Tama. at Erwin Tulfo. Problema, nabuko kayo na may tinatago kayo. Ayun, ano bang tinatago? Ano ba kasing tinatago? Ayan, Tingnan ninyo kasi, tingnan original na post nitong si Rhea Montemayor. Sabi niya dito, outfit for Senator Rafi Tulfo, Christmas party. Thank you for having me po. Kala ko loving me po. Having pala yun. Tapos inedit ni Rhea, dinilit na niya yung pag-mention kay Tulfo. So na-booking. Biruin ninyo. Ano pa? Ayan. May na-interview din sa isang channel kung saan may nagsabi na, ano sabi? Senator Rafi, galing po sa sarili kong pera ang 750k na tip. Wala akong ginamit na pondo ng gobyerno. Maniwala kami? Yung ang una mong asawa, iniwan mo eh. Hindi mo sinustentuhan yung anak mo tapos sasabihin mo galing sa ano mo. Ito pa, ayan nabuko kasi. Yan pala yung sinasabi ni na nabuko. Di ba? Kung hindi lang sa sarili, para pati din sa Malacanang. So, walang perpekto sa atin. But it's Tama time. naman, wala namang perpekto. Ang kaso, bukod sa hindi na nga perpekto, kung makapagsalita sila, alam mo kung sino silang santo ba? For real change. So yun ang hinihingi ko mga kababayan. Huwag po tayong susuko, huwag po tayong manghihina. Tao din naman po ako. So I spent a day yesterday, sabi ng asawa ko, pwede kang kumain ng sisig ngayong gabi. Kasi nga mataas kolesterol ko eh. Pero sabi niya, para naman matuwa ka ng konti. Ang fit mo naman, ang payat mo naman, tas mataas yung kolesterol mo. Sinama niya yung barkada namin na medyo magaling sa akin ng konti yun, pero ka-level ko na mag-chess, so at least hindi ako talo parate. Tapos, I spent a day reflecting. Tinext ko mga kasamahan ko as a group, individually, na kailangan ito ang sitwasyon, ituloy ang laban. I thank them. Humingi din ako ng kapatawaran sa pagkukulang ko. Sabi ko, pasensya na kayo, hindi rin ako perfecto, tao din. May pagkukulang din ako sa inyo. Okay lang yan, naintindihan ka namin. Actually, maganda nga yung hindi mo pagsipot kahapon, strategic yun. Pahiya sila. So sa ating mga kababayan, kung may pagkukulang din ako sa inyo, hindi lang bilang Senate President, hindi lang bilang ordinary senator, even in how I articulate these issues, pagpasensya nyo. But like you, let's all do our best. Let's not lose hope. And let's keep praying. No? I still believe there will be people who will be switching sides. Sabihin nyo, sir, pakonti ng pakonti tayo. Sir, iba talaga yung may pera. Iba talaga may pera. Kapangyarihan, hindi po. The moment you lose hope, that's the moment. Kasi may spiritual warfare dito. No? Sabi Isama natin to sa mga solid. Kita nyo, siya pa yung nag-uplift ng ating mga nararamdaman.
na pahina ng pahina, paunti ng paunti ginagawa nila yung lahat pero tama lang itong mga words niya just to encourage us na hindi tayo susuko. Sa Bible, meron pong Kasi pwede naman niyang piliin na manahimik na lang eh. Pwede na lang manahimik at sabihin, okay, magtrabaho na tayo. Pero hindi eh. Andyan pa rin, no? principalities, authorities, spirits. Isang spirit doon yung lying tongue. Yung bumubulong, talo na kayo, wala na kayong magagawa. Total, sila kumita ka na rin. Di ba? Huwag po tayong makikinig doon. Doon po tayo sa tama. Let us build this nation we love. And let us serve the God we love. God bless you po. Yun. Oh, ano masasabi nyo doon? Hindi naman siya literal na galit, na nagalit kay Lacson. Pero yung ginagawa niya ngayon is just showing na tuloy pa rin ang laban, na hindi siya sumusuko at hindi tayo dapat sumuko. So, yung mga sinasabi niya, like for example, yung marami kasi dyan eh, nagsasabi, oh, ba't Facebook ko ng Facebook Live? Dati na siya nagfe-Facebook Live, noon pa. Hindi lang masyadong napapansin. Oh, ngayon na nasa tama or ngayon na kumbaga yung ingay na dapat na ipag-ingay natin lalo na dito sa issue ng korupsyon, siyempre napansin siya ng tao. Oh, taliwas doon sa mga dati, sabi nila, pag ako ay napunta sa Senado, sabi niya, dadalhin ko doon ang Tulfo Brand of Justice. O sinubukan naman niya, to be fair, sinubukan niya nung una. Sinigaw-sigawan niya nga si Mel Robles eh. Pero doon sa pangalawang hearing, hindi ko malaman dahilan, napaka-powerful nung fragging palaka na yon, bigla siyang bumait kay Mel Robles. Magmula noon, wala na tayong nakitang ganong estilo ni Raffy Tulfo nung siya ay hindi pa senador at nasa Raffy Tulfo in action. At talaga nga naman, dami nilang natulungan at nasa wata na mga or nakalaboso na mga nagmamalabis sa mga tao, di ba? So, nakita natin, so with that, yung mga tao nakikita nila kung tinutupan mo ba yung pangako mo, ginagawa mo ba yung trabaho mo o hindi. Doon mo makita na yung tao nakikita nila kung ano yung totoo. Then doon sila pupunta. So ngayon mo papansinin na Facebook ko ng Facebook Live eh. Doon pa siya nag-Facebook, ngayon siya napansin kasi siya yung gumagawa ng totoong trabaho. The mere fact na pinatay mo, sinara mo ang comment section mo, it just shows and proves na hindi tama yung ginagawa mo, madaming galit sa'yo. O ngayon, yung ginawa ni Villanueva, sa tingin ninyo, ano mangyayari sa mga ano? Ano mangyayari sa mga miyembro nila? Maraming titiwalag dyan. In fact, yung kaibigan ko nga eh, ang tagal-tagal na nun, bata pa. JIL na. Tumiwalag na. At hindi lang siya, marami pa dyan. Marami pang susunod dyan. Kasi, doon lang, kung doon tayo sa tama, makikita din ng tao yan. So, ayan na. Kita nyo ang ating ano natin ngayon, yung si Marcos, nakakahiya. Pinahiya tayo doon sa Russia. We just simple lang naman yun kung tutuusin. Simple lang yun kung tutuusin na parang, ang babaw naman yan, pati ba naman yan, napansin mo, parang ganun. Oo, mababaw lang kung tutuusin. Pero, in the eyes of international spectators, siyempre makita, ano ba naman, presidente ba yan? Yung mga ganun ba? Diba ganun tayo pag may bisita tayo sa bahay? Konting-konti lang kasi hindi mo naman kilala yung bisita mo eh. Yung dinala ng anak mo na bisita mo eh. Konting-konti lang na makita na parang medyo bastos to. Malaking bagay na yun. First impression last. So kahit simple lang yung mga yan na nakikita natin, malaki epekto niyan. Like for example, paano tayo mag-ano niyan? Paano tayo mag-i-invest? Gulo-gulo nga ng bansang yan. Mismong sarili na, hindi maayos. Mga ganun ba? So pangalawa, ito naman kay Kuya Alan, syempre, napaka-strong yung kanyang messaging na, sige, kayo na, hawak na niyo yung pwesto, then pakita nyo na you deserve the position. Kasi sa kanya,
kitang-kita pa rin kung ano yung purpose talaga nila, kung bakit nila pinilit, kailangan takutin yung mga taong lilipat dahil doon sa purpose nila, impeachment, yung charter change, yung Blue Ribbon Committee, yung flood control, para pigilin nila yon. Ganun lang kasimple yun. And para mahawakan nila yan hanggang sa next na election. Pero very short na eh. Very short na. Next year, filing of candidacy na. Then next year, botohan na naman. So kukulangin talaga silang ng time. Kaya nga nagmamadali sila eh. Makikita ninyo, patapos ng termino na ito, wala na silang ginawa kundi pabagsakin ang mga Duterte at yung mga allies ng Duterte. Sige nga, mag-list down nga kayo ng mga nagawa na, yung talagang nakatulong sa buong bansa, sa taong bayan. Wala na silang ginawa kundi pa presscon. Tapos, yung maririnig mo, panay Duterte. Presscon, interview, lahat ng yan. Pahayag dito, lahat ng media, ganito ang laman. Oh. So ano yung kanilang ano ang kanilang natapos? Patapos ng termino, ano yung kanilang achievements?